ako. Magandang gabi sa inyong lahat. Mula sa San Antonio de Padua Parish Youth Ministry, inihahandog namin ang Pananuluyan 2024 na magsasadula ng paghahanap ni Maria at Jose ng lugar kung saan maaaring ipanganak si Jesus na ating Mesiyas. Inaasahan namin ang inyong taimtim na pakikinig at panonood sa aming presentasyon. Naway may mapulot tayong aral mula rito. Sa pasimula pa ay naroroon na ang salita. Ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. Siya ay sumasa Diyos ng pasimula pa. Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Kung wala siya, ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. Sa ika-6 na buwan, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, isang lungsod ng Galilea. Isinugo siya sa isang dalagang birhen na ipinagkasundong mapangasawa ng isang lalaking nagngangalang Jose. Si Jose ay mula sa angkan ni David at ang pangalan ng dalagang birhen ay Maria. Binabati kita, ikaw na kinalugdan, ang Panginoon ay kasama mo. Kapuri-puri ka sa mga kababaihan. Nang makita ni Maria ang anghel, siya ay naguluhan sa kanyang nakita at pinag-isipan niya kung ano kayang uri ng bagay ito. Ang winika ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nasumpungan ka ng biyaya ng Diyos. Ikaw ay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. At ang ipangangalan mo sa kanya ay Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ni David na kanyang ninuno. Siya ay maghahari sa tahanan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay hindi magwawakas. nagtaka si Maria at nagtanong sa anghel, Paano itong mangyayari, yamang ako ay hindi nakakakilala ng isang lalaki? Agad namang sumagot ang anghel sa kanyang tinuran. Darating sa iyo ang banal na Espiritu at ang kapangyarihan ng kataas-taasan ang lililim sa iyo. Dahil dito, ang banal na ito na iyong ipinapanganak ay tatawaging anak ng Diyos.
Narito ang pinsan mong si Elizabeth ay nagdadalang tao rin ng isang anak na lalaki sa kaniyang katandaan. Ito ngayon ang ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao. Siya na tinatawag na baog. Ito ay sapagkat sa Diyos ay walang anumang bagay na hindi mangyayari. Magalak, isisilang ang poon. Sang dalagay maglilihim, batang lalaki ang tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Sang dalagay maglilihim, Narito ang aliping babae ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. At iniwan siya ng anghel. Sa mga araw na iyon, si Maria ay tumindig at nagmamadaling pumunta sa lupaing maburol sa lungsod ng Judea. Pumasok siya sa bahay ni Zacarias at bumati kay Elizabeth. At nagmamadaling sinabi ni Maria, Elizabeth, Elizabeth! Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay napalundag at si Elizabeth ay napuspos ng banal na espiritu. Winika ni Elizabeth, Kapuri-puri ka sa mga kababaihan, kapuri-puri ang bunga ng iyong sinapupunan. Papaano nangyari ito sa akin na ang ina ng aking Panginoon ay pumunta sa akin? Narito, sa pagdinig ko ng iyong tinig ng pagbati, ang sanggol sa aking sinapupunan ay napalundag sa kagalakan. Ikaw na sumampalataya ay lubos na pinagpala, sapagkat magkakaroon ng kaganapan ang mga bagay na sinabi sa iyo ng Panginoon. sumagot naman si Maria, Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon, ang aking espiritu ay lubos na nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Ginawa niya ito ayon sa sinabi niya sa ating mga ninuno, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Si Maria ay nanatiling kasama ni Elizabeth ng halos 3 buwan at pagkatapos nito, umuwi siya sa sarili niyang bahay.
Si Maria ay nakatakdang mapangasawa ni Jose. Ngunit bago pa sila nagsama, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao na sa pamamagitan ng banal na espiritu. Si Jose na kanyang asawa ay lalaking matuwid at hindi niya ginusto na mapahiya sa madla si Maria. Kaya nagpasya siyang hiwalayan ng lihim si Maria. Samantalang iniisip niya ang mga bagay na ito, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa kanya sa isang panaginip. Wika ng anghel, Jose, ikaw na nagmula sa angkan ni David, huwag kang mangambang tanggapin si Maria na iyong asawa. Ito ay dahil ang dinadala niya sa kanyang sinapupunan ay sa banal na espiritu. Siya'y manganganak ng isang lalaki, ang ipangangalan mo sa kanya Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang mga tao sa kanilang kasalanan. ang lahat ng ito ay naganap upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Sinabi nila, "Narito, isang dalagang birhen ang magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin nila siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin ay, ang Diyos ay sumasa atin." Huwag kang mangamba, di ka na isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Sa pagbangon ni Jose mula sa pagkakatulog, ginawa niya ang ayon sa ipinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Tinanggap niya si Maria upang maging asawa. Hindi niya sinipingan ng kanyang asawa hanggang sa maipanganak niya ang kanyang panganay na anak na lalaki. Pinangalanan siya ni Jose na Jesus. Nang mga araw na iyon, na lumabas ang isang batas mula kay Augusto Cesar na nag-uutos na dapat magpatala ang buong sanlibutan. Ang pagpapatalang ito ay unang nangyari nang si Cirenio ay gobernador ng Syria. Ang lahat ay pumunta upang makapagpatala, bawat isa sa kanyang sariling lungsod. Si Jose ay umahon din mula sa Galilea, mula sa lungsod ng Nazareth, patungo sa Judea. Sa dahilang siya ay kabilang sa sambahayan at angkan ni David. Siya ay umahon sa lungsod ni David na tinatawag na Bethlehem. Siya ay umahon upang magpatalang kasama si Maria na ipinagkasundong mapangasawa niya at kabuwanan na noon ni Maria. Habang sila'y naglalakbay, may naramdaman si Maria sa kanyang tiyan at sinabi kay Jose, Jose, manganganak na yata ako, sumasakit na ang tiyan ko. Konting tiis na lang, mahal ko.
hahanap tayo ng matutuluyan upang doon ka magsilang. Habang sila'y naglalakad, nakakita ng isang bahay si Jose. Hayo ng isang bahay, halika't subukan nating tumawag. Tao po, tao po, tao po. At pinagbuksan sila ng may-ari ng unang bahay at winika. Ano ba? Gabing-gabi na nambubulahaw pa kayo. Sumagot si Jose. Ginang, kami nagbibigay galang. Kami sana'y makikituloy. Sana kami ay inyong payagan. Sumagot ang ginang. Teka. Nang iistorbo na kayo eh. Sandali nga lang. Matanong ko nga, saan ba kayo galing at saan ba kayo pupunta? Sumagot si Jose. Malayo po ang aming pinagmulan, sa bayan pa po ng Nazaret. Nagtungo kami rito upang magpatala ayon na din sa utos ng Cesar. Sumagot si Maria. Ginang, 3 gabi na po kaming naglalakbay, kahit para na lamang po sa sanggol na aking sinapupunan, kami po sana'y patuloyin ninyo. At winika ng ginang. Kung sana ay meron pa kaming bakante, kayo ay aking pagbibigyan. Ngunit halos pumutok na ang aking bahay. Nagpaalam na sila Maria at Jose sa kanilang nakitang unang may bahay at patuloy na naghanap at nagwika si Jose. Mahal kong Maria, paano na tayo? Sumagot si Maria. Mahal ko, huwag kang matakot, ang Diyos ay hindi nakakalimot. Habang naglalakbay, muling nakakita sila Jose at Maria ng bahay. Wika ni Jose. Hayun, bukas pang ilaw doon. Halika't subukan nating tumawag. Tao po, tao po, tao po. Muli silang pinagbuksan ng ikalawang may bahay at ang sabi, Kung sino man kayo, paumanhin sapagkat may darating akong bisita at kailangan kong ayusin ang aking bahay. nagsalita ang mag-asawa. Putihing ginang, kahit saan lang po kami matulog dito, sa alang-alang na lang po sa batang dinadala ko. Natuwa ang ginang sa kanilang tinuran at sinabi, Ha! Gagawin ninyo pang itlugan ang bahay ko? Ano kayo, siniswerte? Hindi pwedeng marumihan ang bahay ko. O siya, sige, layas kayo. Sa iba na kayo makituloy. nalungkot at nagwika si Maria. Huwag kang mag-alala, Jose, makakahanap din tayo ng matutuluyan. Ang sinabi naman ni Jose, Ganito talaga ang buhay kapag dukha. Wala tayong lakas sa tadhana. Halika na mahal, may iba pa tayong makikita. at sumang-ayon naman si Maria. Wika ni Maria, Tayo ay pagod na at naghihirap. Dapat na talaga tayong makahanap ng titirahan. Ito tandaan mo, mahal, na ang Panginoon na ang lilingap sa mga taong naghihirap. nakakita muli sila Maria at Jose ng isang tahanan. At ang wika ni Jose, Hayun pa ang isang bahay. Sana magandang kalooban ng nakatira dyan. Halika't subukan nating tumawag. Tao po, tao po, tao po. galit na sinabi ng may bahay. Ano ba't dis oras na ng gabi nang bubulahaw pa kayo? Nagsalita naman si Jose. Mabuting may bahay. Kami po sana ay manunuluyan. Pabalang na sagot ng ginang sa mag-asawa. Ano, bibigyan niyo pa ako ng sakit ng ulo? Nagmakaawa na si Jose sa may bahay. Patuloy niyo po sana kami kahit wag na po para sa akin.
kahit para na lang po sa aking asawa at sa sanggol niyang dinadala. At ang wika ng may bahay, Magsilayas kayo. Marami pa akong gagawin bukas. Istorbo kayo sa pagtulog. Mga patay gutom, layas! at ang tinuran naman ni Maria. Mahal, tara na, Diyos na ang bahala sa kanya, tayo na at maglakbay muli. Sabay na nagsalita ang mag-asawa. Diyos Haring Langit, maraming hindi mauunahan, ngunit kami sa iyo ay magtitiwala. Sa ikaapat na pagkakataon, muli silang nakakita ng isa pang may bahay. Nagwika si Jose. Maria, natatanaw mo ba iyon? Isang bata? Sandali at magtatanong ako. Bata, ikay isang pastol. Maaari bang magtanong kung saan ba'y matutuluyan dito ngayong gabi? At sumagot ang batang pastor. Halika po at sumunod kayo sa akin. At nagpasalamat si Jose. At may napansin si Maria. Jose, nasaan na ang batang ating sinusundan, ngunit hayon na ang bahay. Nagsabi si Jose ng ganito. Sugo siya ng may kapal. Halika, sana yan na ang magpatuloy sa atin. Tao po. Tao po. Tao po. Pinagbuksan sila Maria at Jose ng ginang. Oh, gabing-gabi na. Bakit nasa lansangan pa kayo? Ano bang kailangan ninyo? Sumagot naman si Jose. Mahal na ginang, ang asawa ko po ay malapit ng manganak. Baka maaari po kaming makituloy sa inyong tahanan. Si Maria ay nagsalita din sa ginang. Siya nga po, mahal na may bahay, nararamdaman ko po na malapit na akong manganak. Nagwika ang ginang. Naku, paano ba yan? Maliit at masikip ang aking tahanan. Hindi tayo kasya rito. Pero kung gusto nyo, mayroon akong kulungan ng hayop na pwede ninyong matuluyan. Doon ay maaari kang manganak. Wika ni Maria. Maraming salamat po, mahal na ginang. Napakabuti ng inyong kalooban. Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. Sinundan na sinabi ni Jose. Siya nga po, mahal na ginang. Maraming salamat po. Kahit nasa kulungan ng hayop ay ikagagalak namin. Sumagot naman ang ginang. O siya, halina kayo at sasamahan ko kayo. At manganganak si Maria kasama ng mga hayop sa isang tinatawag na sabsaban.
Sa lupain ding iyon ay may mga tagapag-alaga ng mga tupa na namamalagi sa parang. Binabantayan nila sa gabi ang kanilang kawan. Narito, tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon. Ang kalwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila ay lubhang natakot. At ang wika ng anghel, Huwag kayong matakot. Narito inihahayag ko sa inyo ang ebanghelyo ng malaking kagalakan para sa lahat ng mga tao. Ito ay sapagkat sa araw na ito, sa lungsod ni David ay ipapanganak sa inyo ang isang tagapagligtas. Siya ang Kristo na Panginoon. Ito ang palatandaan ninyo. Inyong masusumpungan ng sanggol na nababalot ng mga mahabang tela at nakahiga sa isang sabsaban. at biglang lumitaw ang isang karamihan ng hukbo ng langit na kasama ng anghel na iyon. Nang ang mga anghel ay umalis patungo sa langit, ang mga tagapag-alaga ng tupa ay nag-usap-usap. Wika ng isang pastol, Pumunta sa Bethlehem ang pastol at tiningnan ang bagay na ito at ipinaalam sa atin ng Panginoon, halina, naway gabayan tayo ng Panginoon sa ating paglalakbay. sila ay nagmadaling pumunta roon. Nasumpungan nila roon sina Maria at si Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Pagkakita nila, kanilang ipinamalita ang salitang sinabi sa kanila patungkol sa sanggol na ito at ang winika ng isang pastol. Isang anghel ang nagpakita sa amin at nagwika na sa araw na ito'y isinilang ang mananakop, ang tagapagligtas, si Kristo na ating Panginoon. Sinabi pa nito na nasa isang sabsaban sa Bethlehem ang sanggol. At ang winika ng isa pang pastol, At walang ano-ano'y ang langit na tinitingala ng mga pastol ay napuno ng mga anghel na lumuluwalhati sa Diyos at umawit ng papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa daigdigay kapayapaan, maligayang bati sa sangkatauhan. Ang lahat ng mga nakarinig ay namangha sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga tagapangalaga ng tupa. Sinarili ni Maria ang lahat ng mga salitang ito at isinaalang-alang sa kanyang puso at bumalik ang tagapag-alaga ng tupa na niluluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang narinig at nakita tulad ng pagkasabi sa kanila. narito ang bituin na kanilang nakita sa silanganan ay nanguna sa kanila. Nanguna ito sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng maliit na bata. Nang makita nila ang bituin, lubos silang nagalak. Nang sila ay nasa loob na ng bahay, nakita nila ang bata, kasama ang kanyang inang si Maria. Sila ay nagpatira pa at sinamba ang bata. Nang mabuksan na nila ang kanilang mga kayamanan, naghandog sila sa kanya ng mga kaloob. Ang mga ito ay ginto, kamangyan at mira. Pagkatapos magbigay ng kanya-kanyang regalo, sila ay namaalam.
Sa isang panaginip, nagbabala ang Diyos sa kanila na huwag na silang bumalik kay Herodes. Kaya sila ay nag-iba ng daan pauwi sa kanilang sariling lupain. Isang buwan, kalong-kalong ng iyong ina. Munting sanggol, may ningin iyong mga mata. Batid mo ba'y kay raming naghihintay sa'yo? Nananabik, nag-aabang ng pagsilang mo. Mga pastor, At dyan nagtatapos ang Panunuluyan 2024. Bigyan natin ng masigabong palakpakan ang mga kabataang nagbigay buhay sa mga tauhan. Si Maria ay kinampanan ni Yuri Lucena. Si John Orly Batad ang nagsilbing Jose. Si Angel Gabriel ay ginampanan ni Matthew Taniedo. Si Zarina May Gabriel bilang Elizabeth. Ang mga may bahay ay binubuo ng mga sumusunod: Joanna Fe Batad, Maria Chalice Mateo, Rosel Joy Manzano, at Maria Angela Corcuera. Si Dwight Paulo Nicolas bilang batang pastol. Gayon din ang mga pastol ay ginampanan ni na Joshua Gabriel at Dwight Paulo Nicolas. Palakpakan din natin ang mga nagbigay boses sa mga tauhan na sina John F. Galindo, Jonah Oslia at John Wesley Vicente. Ako po ang tagapagsalaysay, Phoebe Kaibigan. Ang produksyon na ito ay naging matagumpay sa direksyon ni na Aram Nicole Mejares at Geraldine Rufino. Muli, ang Panunuluyan 2024 ay handog sa inyo ng San Antonio de Padua Parish Youth Ministry. Maraming salamat sa inyong panunood. Nagsisi ang ikang mga
Niloob ng Diyos na pabanalin ang sanlibutan na kanyang pagparito. Niyakap niya ang ating pagkatao sa pagsilang ni Jesus, ang Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. Tumayo po ang lahat. Joy to the
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Tanggapin mo ang aming kahilingan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa gabing ito ang sinag ng iyong liwanag na totoo. Pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag sa kalangitan na ngayon ay aming pinatutuloy sa aming pamumuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ipinahayag ni Propeta Isaias ang pagsilang ng isang sanggol na magiging Mesiyas at prinsipe ng kapayapaan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki, ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at pananatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa atin sumila ngayon, manunubos, Kristong poon. Sa atin sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon.
Purihin ng Panginoon, awitan ng bagong awit. Ang puon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa ati sumilang, ngayon manunubos, Kristo poon. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang puon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa ati sumilang ngayon, manunubos, Kristo poon. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Sa ati sumilang ngayon, manunubos, Kristo poon. Ang puon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Sa ati sumilang ngayon, manunubos, Kristo poon. Hinihikayat tayo ni San Pablo na mamuhay ng matuwid at tapat sa mga utos ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, nahiyag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ng likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw na pagpapahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Ito'y balitang masaya, manunubos, sumilang sa ati Kristo, poon siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito ay ginawa ng si Cirenio
ang gobernador ng Syria, kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, Galilea, si Jose ay pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria, na kanyang magiging asawa na noon ay kagampan. Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito ay lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupain ding yaon ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat at nagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo, na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Si Alvin, isang mabait at responsableng anak. Kasama niyang lumaki sa bahay ang kanyang nanay dahil maagang nangulila sa ama. Habang lumalaki si Alvin, alam niyang meron siyang pagkakaiba sa ibang lalaki. Alam niyang hindi siya lalaki at hindi rin siya babae. Nasa gitna. Pero hindi niya maipagtapat sa kanyang nanay. Pagka-graduate niya ng high school, nagkaroon siya ng lakas ng loob. At sinabi ito sa kanyang nanay. Tinanggap naman po siya. Hindi na tumapak ng kolehiyo dahil sa hirap ng buhay. Pumasok na lang siya sa mga parlor bilang extra. Nagugupit, nagkukulay ng buhok, nagmi-makeup. Hanggang si Alvin ay makabisado na niya ang mga ginagawa sa parlor. Nakakilala siya ng isang may-ari ng malaking parlor at doon siya namasukan. Lumawak yung kanyang mga kakilala, kumita na siya ng mataas, at nung meron na siyang pera, naisipan niyang magpapalit na ng panlabas na kaanyuan. Pinatangos na niya yung kanyang ilong, pumuti na yung kanyang balat, humaba na yung kanyang buhok, at nagpapalit na rin siya ng kasarian. Nagka-boyfriend na si Alvin. Dahil marami po siyang kaibigan, party dito, party doon.
hanggang sa pinasukan na rin niya ang paggamit ng bawal na gamot. Nalulong na rin siya sa sugal. Binubugbog na ng kanyang boyfriend dahil wala nang maibigay na pera. Naubos na. Isang gabi, papauwi siya sa kanyang apartment. Nadatnan niya yung kanyang mga gamit nasa labas na dahil ilang buwan na siyang hindi nakababayad. Wala siyang option kung hindi umuwi ng bahay. Pagpasok po niya ng pintuan, nandoon na yung kanyang nanay na matanda na. Wala mang sinasabi si Alvin, niyakap siya ng kanyang nanay at ang sabi niya, "Tanggap kita, mahal kita, dito ka na lang." Katulad po ni Alvin, isang katotohanan ngayong magpapasko, meron po tayong mga kapatid na hindi ganon kasaya ang kanilang pagdiriwang. Malungkot, mabigat, mahirap. Noong nakaraang Lunes, habang nanonood po ako ng TV, pinapanood ko yung mga taga Cavite na nasusunugan ng mga bahay. Yung iba talagang pilit nilang sinasalba yung kanilang bahay kahit tabo lang yung gamit. Pero talaga wala. 120 na pamilya ang nawalan ng tahanan. Isipin mo na lang paano magpapasko ang mga pamilyang iyon. Sa Negros, nangangamba pa rin yung ibang tao na dahil sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Marami rin sa ating mga kababayan ang hindi pa nakababawi sa mga sunod-sunod na bagyo na dumaan sa ating bansa. Marami rin po yung magpapasko sa hospital, sa mga kulungan, yung mga naka-duty, yung mga mahal ninyo sa buhay na nasa malayo, at higit sa lahat, yung mga nakasama ninyo last year, last Pasko, baka hindi na ninyo kasama yung iba ngayong Paskong ito. Hinihintay natin yung pagsilang ng bata, pero sa panahon natin ngayon, napakaraming mga bata ang namamatay at nadamay dahil sa digmaan sa Palestina. Ang gobyerno natin ipinagkait pa yung tulong pang-edukasyon para sa mga bata. Sila po at ang sitwasyong ito ang kailangan nating pagtuunan ng pansin ngayon. Pwede mong sabihin na masaya ako ngayong Paskong ito. Pero parang makasarili naman kung ganito yung magiging pag-iisip natin. Alam nyo, kung babalikan natin yung unang Pasko, hindi lang ito isang ordinaryo at simpleng lugar. Yung lugar na kung saan ipinanganak ang Diyos, mabaho. Maraming dumi ng mga hayop. Masukal. Maingay. Mapapatanong ka, Father, bakit doon pinili ng Diyos Ama na ipanganak ang kanyang anak? Ano po yung sagot? Na kahit sa karanasan natin na maingay at magulo, gustong iparanas ng Diyos ang presensya ng kanyang anak. Na kahit sa mga kapatid natin ngayon
na hindi man makararanas ng saya sa Pasko, ang inaasahan natin na ang pagdiriwang na ito ay magbigay sa kanila kahit kakaunting inspirasyon lang para makatawa. Na sana sa pagdiriwang natin ng Pasko, ang presensya ng Diyos ay sumaatin upang kahit maliit lang na kabutihan ay maibahagi natin sa ating kapwa. Na sana sa pagdiriwang natin ng Pasko at sa presensya ng batang si Jesus, makonsensya naman ang mga taong pilit na nanlalamang at nandaraya, lalo na sa mga mahihirap. Ito po ang dahilan bakit sa kabila ng magulong sitwasyon, pinili pa rin ng Diyos na ipanganak ang kanyang anak doon. At sa kalagitnaan ng ating magulong sitwasyon, ibinibigay ngayon ng ating liturhiya ang pagsilang ng sanggol. Katulad ni Alvin, sana marinig natin ang tinig ng kanyang inay na nagsasabing, tanggap kita, mahal kita, dito ka na lang. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay namang muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay namang muli at nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. ngayong gabi niyayakap mo, Ama, ang aming pagkatao sa kapanganakan ni Hesukristo. Kami ngayon dumudulog sa iyong mahal, mahabagin at mapagpalang pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Patuloy nawang gabayan ng aming Papa Francisco at ng aming Obispo ang kawan ng Diyos tungo sa kagalakan at kapayapaang hatid ng anak mong si Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pagiging mabuting saksi ng mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Sikapin nawa ng mga naglilingkod sa pamahalaan na magkaisa sa kabila ng magkakaibang pananaw para sa ikauunlad ng bayan at ng bawat mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Maipaalala nawa ng sanggol ng Bethlehem ang kagandahan at pagkadalisay at payak na pamumuhay laban sa makamundong pananaw ng pagkamakasarili at ganid. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Yakapin mo, O Diyos, sa iyong pagmamahal at awa, ang mga kapatid naming sumakabilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Isama natin sa ating panalangin ang pagpapasalamat
nila Mr. and Mrs. Randy Lorenzo and family, Domingo family, Mr. Monching Peñarada and family, Lota Tandok and family, Mr. and Mrs. Oliver Escalona and family, Jolly Miguel, Susan Gonzaga, Mr. and Mrs. Alan Pitacio and family, Mr. and Mrs. Mark Anthony Alpanta and family, Marichu Sanguyo, Adam and family, Bunsoy's Pharmacy, Jinky Bolesa and family, Mr. and Mrs. Nathaniel Gabriel and family, para sa regalo ng buhay ni Megan Bloom Chong, Jesus Kayaga, Marie Maxine Kalakyan, para sa anibersaryo ng kasal nila Mr. and Mrs. El Primitivo and Elvira Gonzaga, para sa ligtas at payapang paglalakbay nila Adrian, Charmaine Ann, Amora, Guillermo Marinas, para sa mabilisang pagaling nila Elizabeth Bongcato, Romar Reyes, Rodolfo Manzano, at panalangin para sa kaluluwa nila Dalmacia Victorino, Dalmacio Benedicto Abayan, Luisa Baisa, Danilo and Junior Miguel, Lawrence Chong, Elpidio Susana and Janet Guillermo, Aquilino Guillerma Irineo, Crisanto Rufo Tagasa, Lucila Martinez, Rizal Pitacio, Enrico Tagasa, Romulo and Anita Boncato, Felix and Catalina Miguel, Florencia and Marcelo Gregorio, Dolores Tabugon, Anastasia and Ezekiel Discipulo, Charlie and Crescencia Rufino Arceli, Juanita Santos, Eddie Messina, Nora Jose and Noji Escalona, Bishop Rick and Father Tirso Dakigan. Ipanalangin natin sila sa Panginoon. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa ngalan ni Kristo magpasawalang hanggan. Amen. Ang tinapay at pala
creation, for through your goodness we have received the bread we offer you. Fruit of the earth and work of human hands, it will become for us the bread of life. By the mystery of this water and wine, may we come to share in the divinity of Christ. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the wine we offer you. Fruit of the vine and work of human hands, it will become for us our spiritual bread. Lord, we ask you to receive us in this Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ngayong Pasko ng Pagsilang, sa pagpapalitang ito ng iyong kaloob at ng aming handog. Ang anak mong umako sa aming kaabahan ay siya nawang magparangal sa amin at magtampok bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasan na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili ay aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng mga Hosanna, 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 Hosanna,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay at pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa wakas upang mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ng aming mga obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilid ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Narito ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Emmanuel shall come to Israel. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to Israel. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to Israel, shall come to Israel, shall come to Israel. Come, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin ng maligayang Pasko, pagindapatin mong kami ay makasalo sa pamumuhay ng anak mong kalugod-lugod sa iyo. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pakibati naman ang mga katabi ninyo ng Merry Christmas. Sa December 29, Sunday po yon. Ang schedule po natin ng misa ay alas 6 at yung 7:30 lang. Wala na po tayong hapon. Tapos December 31, same time po tayo, alas 9 ng gabi dito. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang ating banal na misa, humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ay nagsipagad